Nawala ng tirahan ang nasa 100 pamilya ng masunog ang kanilang mga bahay sa Barangay Maybunga, Pasig. Wala pong naisalbang gamit ang karamihan sa mga residente sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nagkumahog sa paglikas sa mga residente nang sumiklab ang sunog sa Barangay Maybunga, Pasig City, bandang alas 10 kagabi. Ang ilan napaiyak na lang habang tinitignan ang natutupok nilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. Ang involved po natin ay residential houses and mga light materials po ang mostly masisikip na daanan. Nagbayanihan ang mga residente sa pagpapasa-pasa ng mga balde at pagre-refill ng mga fire truck para matulungan ang mga bumbero na apulahin ang sunog. Tumagal ng mahigit 3 oras bago naapula ang apoy. Si Tatay Judy, mangniyak-niyak habang tinitignan ang naabon nilang bahay. Wala raw silang naisalbang mga gamit. Kwento ng kanyang anak na si Jericho. Nagpapahinga na silang pamilya matapos mag-celebrate ng graduation ng kanyang kapatid nang mangyari ang sunog. Sobrang panik ko rin po talaga, wala rin po akong damit na naisalbe. Pati po yung papeles ko sa school, naiwan ko rin po sa loob. God bless na rin po sa Panginoon kasi ligtas po kami, wala po nasaktan sa pamilya ko, as kumpleto pa po kami. Si Marlene naman, inunang mailigtas ang mga alaga niyang aso at pusa na na-rescue niya sa lansangan. Sa ikalawang pagkakataon, naisalba niya ulit ang kanilang mga buhay. Siyempre po, mga anak ko po ito mga anak ko po ito. Importante ito kaysa mga gamit, talagang nilabas ko silang lahat. Malaga po sila sa akin, may buhay din po sila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 30 bahay ang natupok. Nasa 100 pamilya naman ang naapektuhan. Karamihan sa kanila tumutuloy ngayon sa evacuation center. Inaalam pa ng mga otoridad ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.